Ibig sabihin, dati po, 160 GSM, wala kasing available sa Pilipinas na 160 GSM na kapal na balota. I-import natin yan kalimitan sa China. At kalimitan, nagkakaproblema tayo na napakamahal ng 160 GSM na papel. Sa kasalukuyan, base po sa ginawa namin terms of reference, yung papel na mahahawakan yung mamaya at gagamitin natin sa 2025 national election ay 90 GSM lang. Available sa Pilipinas parang band paper lang. Pero mamaya po pagka nag-shake kayo, tingnan nyo kahit i-shake kayo, hindi ka sa likod, hindi bumapakat sa likod. Ibig sabihin, hindi malilito ang machine na basahin po yung mga balota po nito. Ang importante po kasi, kaya namin tinawag na fast track yan, fully automated system with transparency, audit, and count. Ngayon po, sa pamamagitan ng bagong makina na ito, sasagutin namin ang katanungan ng sambayanan na bilang lang ang boto ko. Sapagkat nung mga nakaraan natin sistema, yung mga nakaraan natin po sistema, hindi ba? Pagka hinulog yung balota nyo, may lalabas na resibo. Pagkatapos ko, labas na kayo. Papasok nyo yung resibo, bawal na din sa pass. Pero hindi nyo nasasagot yung katanungan, o nga nakita ko yung resibo, yun ang binoto ko. Pero ang tanong, nabilang ba yun? Di ba dati, hindi natin nalalaman yun kasi nagsusupport lang yung makina eh. Kaya kinakailangan, pasagot na natin yung katanungan nyo upang hindi ko magkaroon ng issue ng kredibilidad at duda sa ating pong mga makina. Sa ating pong mga group, bibigyan po namin sila ng ganito. Yung card, para may operate ma-open yung mga makina. Lahat po ng mga group na magsisilbi sa bawat presinto may tititisan ganito. Ibig sabihin, kung dalawang teachers ang wala sa presinto, hindi ko mag-ooperate ang makina. Pero gagawin po namin, kapag dalawa ang present sa tatlo, pwede po ma-operate yung makina. At mag-i-issue rin kami, first time, ng digital signature sa buong bansa sa lahat ng mga guro. Para sigurado na hindi lamang bibigyan paggamit sila ng card na ganito na pag-open ng makina kung hindi meron silang sariling digital signature na ibibigay ng DICT. Unahin ko po sa inyo muna yung lagayan. Kasi po, masyado ko rin yung sa lagayan ng machine. Dati po, yung lagayan ng makina natin, simula ng 2010, dati po, styro. Ngayon po, nilagay namin sa terms of reference, dapat yung super protected yung makina na kahit na may bumagsak ka sa ilog, sa tubig, kapag ka nililiver, hindi makapasok ng tubig. Kaya makikita niyo po ito. Yan nalagyan po natin. Diba? So, napaka-convenient sa mga guro. Yung lagay mismo ng makina. Sabi ko nga po, sekretary, mukhang marami mawawala na ganito. Doon sa magandang area ng Mindanao. Lagay ng barin, magandang lagay ng barin. Pero at least po, hindi styro. Di ba hindi tayo, hindi repeat. Mas maganda ng klase. Kasi po dyan lahat, pati battery, naandyan na po lahat. Yung battery natin, nung nakaraang ilan election na, Motolite, yung napakalaki. Yung magpakawalan ng kuryente, okay naman. Na-operate na natin. Ngayon po yung battery natin. Ito po. Kaya pong galing. Kaya lang, ito pong battery ito, lithium battery. And therefore, hindi pwedeng isakay sa gagawin yung pamilit. Ilang linggo bago ang eleksyon, na yan po ay na-ship na sa bawat tresurero ng bawat munisipyo at syudad. Pag nakita niyo po yung battery mamaya, pagkahamon po boto kayo, may anin po siya na ilaw. Tinest po yan ng DOST. For 14 hours, yung mismong battery, isang ilaw lang ang na-consume. Ibig sabihin, tayo po yun ang umanda, yung makina, yung machine natin, ng 3 araw nang walang kuryente sa pamamagitan ng battery. So, ganyan po kagaya yung ating gagamitin na battery. Ngayon po, yung makina natin, dalawa ang feature niyan. First time din. Dati po, ang feature ng ating makina yung sineshake. Yung gagawin yung mamaya, sineshake. Pero, pwede rin pala na may makina na touchscreen. So, ang makina po natin dalawa ang feature. Touchscreen na, pwede pa yung OMR, yung sineshake. Eh bakit po ginawa ninyo dalawa? Yung mas mahal yun, hindi po. Ang pressure na ibigay po sa atin ay kasi pressure ng isang feature lang. Minurahan po talaga. Nakatipid po ang power ng 800 billion. Take note,
Yan po mga makina natin, ang gagamitin natin sa eleksyon ay 110,000. 110,000 sa buong Pilipinas. Sa 110,000, hindi po natin yan binili. Mali po yung strategy na binibili ang makina. Kasi bakit? Teknolohiya yan eh. Habang nagbili pa sa panahon, nag-i-improve ang technology. Kami po binili natin ang mga makina na before, 80,000 na PICOS machine yung ginamit natin ng mga kauna-unahan. Ngayon po nakatambak doon sa warehouse ng Comelec sa Santa Rosa. Sumunod po, meron tayong vote counting machine, VCM. 97,000 nakatambak doon sa Santa Rosa. Luma na, napakahirap gamitin sila yung fund. Di ba? At the same time, nilalagyan ng libro sa ilalim para na pumasok ang balota. Nakakahiya lang po yung gano'n. Para mawala yung improvement sa commission elections kapag ginamit pa muli natin yung makina. Isang refrigerator na matagal nang gamit. Kahit kasi pasipay mo ako, hindi nalalamig. So, ang solusyon na lang dyan, mag-procure ka na lang ng bago. Pero ang strategy po namin, hindi po kami bumili. Nag-renta lang po tayo ng makina. Para sigurado lahat bago. Number 1. Number 2, walang gastos sa warehousing. At number 3, walang gastos sa maintenance. At number 4, walang gastos po ito sa pag-upgrade. Hindi ka mag-upgrade. Bahala sila mag-upgrade. Total, isang election lang natin nirentahan. Hindi naman natin nirentahan habang buhay ang mga makina ito. Isa po sa nilagay nating feature ng makina, dapat yung mismong makina, malaki ang screen. Dati po yung screen ng ating machine, kasing laki ng index card namin. Ngayon po yung screen ng ating makina, nung ginawa po namin ng terms of reference, sabi namin 13-inch, para kasing laki halos ng laptop. Kaya lang, yung nanalo po na provider sa atin, ginawa po nilang 14-inch screen. Kung mapapansin niyo po, 14-inch screen po ito. At may dahilan po kung bakit ganyan kalaki ang screen na yan. Mamaya ko sasabihin, bakit ganyan kalaki yung screen, hindi yung maliit. Ang dati-dati, makikita mo lang, sa transmission successful. Ito po hindi. Sapagkat una magagamit po yan sa pamamagitan yung mismong touchscreen. At pangalawa, doon sa OMR, ipapakita namin sa inyo ang boto nyo. Yung summary ng boto nyo. Para pwede yung option kayo, tatanggapin na ba yung balota, ipapa-eject mo yung balota. Dahil may gusto kang na idagdag. Hindi correct idagdag. Mamaya po makikita nyo po yun pagka kayo ay bumoto. So meron po siyang 14-inch screen. At pagkatapos po, kita niyo po yung screen na to, meron po siyang privacy feature. Ibig sabihin, habang bumoboto kayo, hindi nakikita ng mga nasa gilid, yung mga watchers na nasa tabi, hindi nila makikita ang lahat ng mismong nilagay ng boto. Okay po? Tapos po, meron po siyang tray na ganito. Dati-dati, gumagawa tayo ng paraan para na maipasok ang balota dyan. Ngayon po, meron siya ngayong correction tray na kapag pinasok ang balota, automatically, wala nang correction na mangyayari. At the same time, yan po, ballot box natin, tingnan niyo po, kahit nakasinggilit na katulad ko, kaya makaboto dito kasi sinadya po namin na palilitin o pababain yung height ng balota para po sa kahit paano yung mga nakatatanda, yung mga may kapansanan, makakaboto ng maayos. Dati-dati, pag may resibo tayo, pagkatapos makaboto may resibo bibigay sa atin na hindi pwedeng ilabas, nilalagay natin sa ballot box na dilaw. Ngayon po hindi. Nandito na po siya sa isang receptacle na kasama mismo ng ballot box, yung resibo. Kasama rin po yan sa kanila pong commitment sa atin, sa mismong binandel natin na kontrata sa kanila. Para lang po nakaintindihan ng lahat. Sinasabi po kasi ng iba, napakamahal nung pinasok ng Comelec. Hindi po. Sapagkat binandel po namin yung kontrata. Ano po ibig sabihin ng binandel ng kontrata? Kasama ang machine, kasama ang battery, kasama ang ballot boxes, 104,000 na ballot boxes, kasama ang laptops na gagamitin sa transmission consolidation ng results, training ng 7,000 na technician, training ng 1 milyon ng mga guro sa buong Pilipinas, kasama yung pagtatayo ng mga repair hubs, 22 sa buong Pilipinas sa bawat probinsya, kasama ang printing ng balota, papel ng balota, pagdadala ng dalawa na bagong printer ng balota sa mismong National Printing Office, kasama po lahat yun. So hindi po yun, actually nakamura po at nakatipid ang Comelec ng 800 million pesos. Po, ngayon, paano po ang pagboto? Mamaya, i-demo ko sa inyo, ang
ang bilis po ng pagpasok ng balota ay lumalabas 200 millimeters per second. Dati po, 70 millimeters per second lang. Kaya halos 3 segundo lang na ipasok na yung balota na binifeed nyo sa makina. At pagkatapos, pag pinasok nyo po yan, makikita nyo, lalabas po muna sa picture niyan, makikita nyo po yung summary ng lahat ng boto ng balota nyo. Pag okay na sa inyo, pipindutin nyo po cast. Pag hindi pa okay sa inyo, pipindutin nyo return, babalik sa inyo balota. Wala ganun feature dati. Pero, na-realize po kasi ng COVID, pag ginawa namin, baka wala makaboto. Bakit? Yung iba, return ng return. Kasi kalaban yung maboboto eh. Return ng return, parang nag-ibig sa ATM pagkalambang. Di ba, may mga pawidro na makadami. Ang dami po namin gawin, pag bumoto, pinasok ang balota, ipapakita na lang namin ang picture image ng balota. Yung mismo picture ng balota na pinasok nyo. Kung ano yung mga sinigil, ipapakita namin lahat dyan doon sa screen. Para po sigurado kayo na yung mismo yung balota. Pagkatapos mo maglalabas po yan ng resibo, yung resibo yan, first time din, may QR code. At may kadahilanan niya kung bakit may QR code. Lahat po ng machine sa ilalim nito, meron po siyang camera. Dati-dati, nung unang pinansan sa amin yan, ng provider, ang camera na nandito. Kaya lang, sasabihin ng mga tangke, parang pinipicturean tayo. Para kinukuha na tayo ng video. Kaya pinalipat po namin, pinalagay namin ang camera sa ilalim. Yan po ay para ma-picturean o para ma-capture ang lahat ng mga QR code later. Ngayon po, pag nakaboto ng mga kababayan natin sa maghapon, kunyari hanggang alas 7 po ng gabi, magsuma total ang makina. At pagkasuma total po yan, mag-iimprenta po siya ng siyam na election returns. Yan po yung summary ng lahat ng boto. Mula senador hanggang konsihal. Election returns, siyam po yan. Bakit siyam? Kasi po, bibigyan na kaagad ng kopya ang majority party, minority party, NAMFREL, PPCRB, at yung mga ibang box, meron at may ipapaskin na kaagad sa labas ng presinto. Take note, may ipapaskin na kaagad sa labas ng presinto. Ano ibig sabihin po yan? Ang ibig sabihin, bago mag-transmit ng result, ang machine, may kopya na hard copy ng election returns. Kung ako ay watcher, hindi naman kayo majority party, o hindi naman kayo minority, o hindi naman ako citizens arm, o NAMFREL, i-picture ko na lang yung ipapastit sa labas ng mga group. Tapos padadala ko agad sa headquarters namin para alam ang boto ni Mayor, alam ang boto ni Governor. Kasi may picture ka na ng mismong election returns. Okay po? Para lang naman natin para makita niyo yung complete transparency na sinasabi po natin. Ngayon, ang sabi ng iba, baka naman ma-hack yung makina. Yung pong makina natin ay stand-alone machine. Ano ibig sabihin? Kahit po hindi siya nakasaksak, basta may battery, gagana naman po siya. Ibig sabihin, hindi po siya nakakabit sa kahit na anong kable. Kakabitan lang siya ng kable kapag ka magtatransmit na ng result. So after na makapag-imprint na ng siyam, tsaka siya kakabitan ng kable ng mga gulong para makapag-transmit ng result. Nung isang linggo lang, nung isang araw lang, nandun kami sa Tawi-Tawi. Sinubukan namin sa Simunul, wala ko talagang signal. Kahit kung sa Bungaw, yung capital, walang signal. Ako bumili ako ng 50 pesos pang load para lang magka-signal. So, wala talaga signal, pero nakapag-transmit kami using yung equipment na meron tayo. So, effective kahit walang signal sa area. Dahil gumagamit ng Starlink yung lahat ng aming provider. Okay po. Ngayon, pag nag-transmit ng result, dati-dati, may narinig kayo na transparency server. Ibig sabihin, dumadaan ang result sa transparency server, doon tayo ngayon kumukuha ng result. Nagkataon, may isang eleksyon, nabulunan ng transparency server, 7 oras na hindi nalaman kung ano ang result. Pinagdudahan ang resulta. Ngayon po, wala na tayong transparency server. Tinanggal po natin ang transparency server. Bakit? Mula sa presinto, ipapadala ang result ng naka-send to all. Papadala namin, first time po ito, walang ganito, sa kasaysayan ng ating automated election system. Papadala ang PPCRB, ang NAMFREL, ang majority party, ang minority party, at ang mga media, may sarili servers sa isang building na nandun lahat yung mga data center natin. Ibig sabihin, pagka nagpadala ka, yung lahat ng entities na ito, pwede mag-verify sa bawat iba. Yan ba ang pinadala sa inyong result?
At the same time, pwede na nila na-verify mula sa pinadala sa kanilang election returns. Tumutugma ba? Magko-compare sila among themselves. Alam naman po, kung 4 ang dapat na padadalhan, limang padadalhan, tapos yung 4, I love you ang naipadala. Alam naman, I hate you ang naipadala doon sa isa, sa presinto. Yung dapat pare-parehas. Okay po. Pag nakapag-transmit na po siya ng result, doon sa sinasabi ng entities, na dapat ay sabay-sabay matatanggap, parang nakasend to all sa texting natin. Yung machine po ay muli mag-imprenta ng 21 na election returns. Para yung ibang hindi nabigyan, ay pwede mabigyan ng kopya ng election returns. 21. Lahat-lahat po 30 ERs ang pwede po niya ma-imprenta. Diba? Pagkatapos po makapag-imprenta ng 21 election returns, yung mismong kopya ng election returns, may QR code. Papayagan namin ang NAMPREL, PPCRD, majority party, minority party, na i-capture yung QR code, nakasummarize yung lahat ng boto doon, para pwede nilang ipadala agad sa kanilang headquarters na hindi na hinihintay yung mismong kopya ng election returns. Ngayon, ang pinaka-importante kong part, hayaan nyo na po yung masyadong technical. Ang importante, nakikita nyo na dapat tumutugma ang lahat. Ang pinakahuli kong gagawin ng makina pagkatapos na yung consolidation, transmission, printing ng election returns, at saka po yung pag-capture ng mismong QR code, ang gagawin po niya, lahat ng balota na naipasok sa makina, halimbawa, ang pumoto 500 ang botante, ang pumoto 300, lahat po ng ballot image ng 300 na balota, yung picture ng lahat ng 300 na balota, ipapakita namin sa lahat ng watchers. For 20 seconds each. Pwede nila yung picturean, videohan, para bilangin ang boto ng mayor nila, ng governor nila, kasi yun mismo ang balota na naipasok, yung picture. So that, makukumpare mo na kaagad, tama ba ang bilang ni mayor sa balota? Tama ba ang bilang ni mayor sa election returns? Tama ba ang bilang ni mayor sa na-transmit na result mula sa presinto? Dapat tumutugma ang lahat na yan. Dati po, hindi nyo makikita yung mismo kopya ng mga balota. Bawal na bawal po dati yun. Ngayon po, pwede nyo makita ang lahat ng ballot images. Tatanungin niyo po ako, Chair, baka naman po, malaman kung sino bumoto niya, hindi po. Sapagkat pagka bumoto kayo, sa simula pa lang, tinatanggal po yung mismong stub na naglalaman ng serial number na naibigay sa botante. So hindi malalaman ng kahit sino kung kaninong balotang imahe yun yung pinakita sa mga watchers. So, ang purpose po natin ganito, para po sa summary, total naman po ma-experience yung mamaya. Ang purpose po natin, gawin kaaya-aya ang pagboto ng mga kababayan natin. Pero tatandaan niyo po, ito po, mga machine na to, scanner lang po ito. Uulitin ko, scanners lang po ito. Sabi ko nga, para siyang Xerox machine. Kung mukha mo ang Xerox, malagang mo kung ba yung lalabas doon. Siyempre mukha mo pa rin ang lalabas doon. Hopefully. Di ba? Scanner lang po kasi yung machine na yan eh. Pero ang machine na yan po, hindi kaya malaman, ma-determine kung ang balota ay resulta ng pananakot, terorismo, vote buying. Hindi po na kaya. Ang iba, madaming lugar sa ating bansa, na kung saan ang mga balota ang nag-shake na lang yung mga tao ng politiko. Yung mga botante hindi na pumupunta sa mismong presinto dahil dinili sila, nabayaran sila o tinakot sila. Eh pagkakala, tatakapin lahat ng machine, yung lahat ng balota yun, kahit pa siya shaded by one shabu. Di ba? Shaded by one person. Yan po yung ating dapat na maiwasan. Yan po yung gusto ko sabihin sa inyo. Simula po naman ng 2010, in all fairness. Simula ng 2010, mag-automate tayo ng election. I can honestly tell you, bilang isang tao na nakapag-handle, bilang lawyer, noon ng mga politiko, whether nagpo-protesta o pinoprotestahan. Sabihin nyo na yung posisyon, kahit yung posisyon ng Vice President, wala po tayo nakita na substantial na pagbabago ng boto mula sa presinto at yung na-transmit na result. Wala pa po kahit isa. Ibig sabihin, pag ang na-transmit ang boto ni Mayor ay 100, nung ma-transmit, 100 pa rin. Kung minsan 100, minsan 99, kasi meron pala natulog, hindi na bilang. Mamaya po kapag po sa inyong
voting experience. Sana po yung nabigyan ng balota. Subukan niyo po po, chinek pa natin yan. Check lang. Yan ba ay mabibilang? Pag ba't tinuntukan ko, yan ba ay mabibilang? O bawal ha, bawal itong sasabihin ko. Pag ba't nag-drawing ako sa balota, yan ba ay bibilangin pa rin? Pag ba medyo ginusot-gusot ko ng konti yung balota, yan ba ay mabibilang pa rin? Para lang matest natin. Pero siyempre sa actual election, wala nyo gagawin. Baka kasuhan kayo ng election offense. So sa atin lang po, para makita natin yung kagalingan kagandahan mismo ng makina. Para lang ma-enhance yung voting experience ng bawat isa. Dapat po ang COMELEC gumagawa ng pamamaraan para ma-improve ang ating pong pagboto. Sapagkat naniniwala po tayo na habang lumadaw ng panahon, kinakailangan may bagong teknolohiya, maayos ang pagboto ng bawat isa. Maraming salamat po.